Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng ginataang langka with pork. Isa itong simpleng lutuin at ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Umpisahan natin sa pork. Pwede kayong gumamit dito ng pigi or kasim. Langka. Pwede yung fresh na langka. Pwede din kayong gumamit dito ng canned na langka. Coconut milk. Garlic. Chili pepper, which is an optional ingredient. Sibuyas or onion. Gagamit din tayo dito ng ground black pepper, ng patis, at ng cooking oil. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Mag-init lang tayo ng cooking oil sa isang cooking pan. At pagkatapos nito, pwede na natin igisa yung sibuyas at yung bawang. Uunahin natin yung sibuyas. Lutuin lang natin ito ng sandali hanggang sa makita natin na unti-unti nang lumalambot at ilalagay na natin yung bawang. Ilalagay ko na ngayon yung bawang. Lutuin lang natin ito sandali. Tandaan ninyo, sandaling-sandali lang para hindi masunog kagad yung bawang. At ilalagay na rin natin dito ngayon yung pork. Tama-tama na ilagay yung pork at this point dahil yung ating sibuyas ay malambot na at yung bawang unti-unti nang nagba-brown. Haluin lang natin at iba-brown lang natin yung pork. Ibig sabihin ron, lulutuin lang natin yung pork hanggang sa mag-color medium brown na yung labas nito, which will take a few minutes. At after nun, ilalagay na natin yung ating coconut milk o yung gata. Yan, tamang-tama na yung pork. Pwede natin ilagay ngayon yung gata. Ang gamit ko dito, yung canned na gata na mabibili niyo kahit sa Asian stores. Pero syempre, kung meron kayong access dun sa fresh na gata, yung tipong galing sa palengke, or kung marunong kayong mag-extract ng gata galing sa nyog, mas maganda yon. Mas sariwa, mas maganda. So, ang gagawin natin dito, papakuluan lang natin itong gata. At pagkatapos, i-cover lang natin to at isi-simmer lang natin o iluluto lang natin sa mahinang apoy hanggang sa mapalambot na natin yung pork. Importante na napalambot natin yung pork bago natin ihalo yung langka. Kaya natin pinapakuluan ito at niluluto sa mahinang apoy ng matagal. At ang isa pang kagandahan doon, habang niluluto natin na tumatagal, nag-evaporate na yung coconut milk o yung gata. Yun kasi yung kailangan natin, mas konting gata, mas maganda dahil mas malasa to. So ibig sabihin nun, lahat ng lasa, nasa-center doon sa konting gata na natira. So tatakpan ko na to ngayon at nag-umpisa ng kumulo. Yan, mapapansin niyo, nag-reduce na yung coconut milk. So, medyo nag-thicken na itong ating sauce. Ang gagawin natin ngayon, ilalagay na natin yung ground black pepper, yung chili pepper, which is optional. Nasa sa inyo kung gusto ninyong maanghang itong ating ginataang langka. At syempre, ilalagay na rin natin yung pampalasa, which is yung patis or yung fish sauce. And again, kapag ang gamit ninyong pork ay medyo tough, pwede kayong magdagdag ng tubig dito. So, dadagdagan natin ng tubig yung coconut milk kung sakaling nag-reduce ka agad pero hindi pa ganun kalambot yung ating pork. Lagyan na rin natin itong ating chili pepper. So, yung dami nitong chili pepper, nasa sa inyo kung hanggang saan yung matotolerate ninyo o hanggang saan yung kaya ninyo. Sarap kasi yung ginataan na meron chili pepper. Kasi ramdam na ramdam mo yung lasa ng coconut milk at yung anghang ng sili. Sarap nun para sa akin. At syempre, lalagyan din natin itong patis. Yan. So, pwede kayong gumamit dito ng patis. Pwede rin kayong gumamit dito ng salt.
Ngayon, kung gusto ninyong maglasa to na medyo may pagka Bicol Express ang dating, instead of using salt or patis, pwede kayong gumamit ng bagoong. Pero syempre, lalagyan pa rin natin ito mamaya ng langka dahil ginataang langka itong ating niluluto. Papabayaan lang natin itong maluto pa ng ilang minuto at pagkatapos nun, ilalagay na natin yung langka. Pwede na natin ilagay yung langka. Pero bago ko gawin yan, dadagdagan ko muna ng konti pang sili. Hindi ninyo necessarily kailangan gayahin yung ginawa ko. Gusto ko lang talagang maanghang itong ating ginataang langka. Then, ilalagay ko na yung langka. Kung mapapansin niyo, hindi masyadong brown tong ating gamit na langka dahil canned na langka yung ginamit natin dito. So, yung mga mapapansin niyo na medyo brown, ang tawag doon ay oxidized. Ibig sabihin, yung sariwang langka yun na napabayaan sa labas, ibig sabihin hindi nababad sa tubig. Nagkaroon ng oxidation, so kaya naging color brown yun. Pero okay lang gumamit ng ganong klaseng langka dahil hindi naman porket color brown na yung langka ninyo, hindi na pwedeng gamitin. So lulutuin lang natin to ng ilang minuto pa. Pagkatapos nitong lutuin, ilalagay ko lang sa isang serving bowl at pwede na natin itong i-serve. Sarap na ito sa white rice. Ito na yung magiging itsura pagkatapos nating malipat yung ating ginataang langka sa serving bowl. Para sa iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, pumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Huwag niyong kalimutan mag-comment kung meron kayong tanong o meron kayong feedback. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito na ang ating kinataang langka with pork.